Kahiya-hiya ka sa Radyo Duterte. Kaya tama lang na ikaw ay magbitiw ng bigla sapagkat para mabawas-bawasan ang iyong kahiyaan. Mag-resign na siya dahil siguradong mai-impeach siya at pag na-impeach siya, mas nakakahiya. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay grabing kahiyaan na ito mga kaibigan. Itong pagkatao ni Sara Duterte. At kahiya-hiya nga ho talaga ito, mga mahal kung taga-subaybay. Bagamat talagang nakakahiya ho, siya bilang Vice Presidente ay para medyo mabawasan ang kanyang kahiyaan ay biglang pagbitiw sa kanyang pisto. Mga kaibigan, ay tingnan po natin kung ano ang mangyayari dito. Nako ho, hindi ho ito fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya't kapag mayroon kayong pagkakataon, inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako, patapusin, panoorin, pakinggan, unawain ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maintindihan at nang hindi rin po tayo mabiktima ng anumang fake news, ay lalo pong tumatagal, ay painit ng painit ang mga natutuklasan na matitibay ng anumang ebidensya laban ho kay Sara Duterte tungkol dito sa pera nyo, pera ng tambayan na kinuha ho ni Sara Duterte. Bagamat yan po ay dumaan sa pamamagitan ng confidential funds, iyan ho ay buwis ng tambayan na isa po kayo nakasama diyan na nagbibigay at nagbabayad ng tamang buwis na kinuha lang po ni Sara Duterte. Okay lang po, mga kaibigan, karapatan po natin na magbayad ng anuman tamang buwis, ba't ang masakit po at ang masaklap ay hindi po nagagamit sa tamang paraan para pakinabangan ng taong bayan, bagkus only Sara Duterte lang po pansariling interes. Siya ang nakakakuha lang po para pakinabangan niya ng pansarili. Tama po ba yon? Siyempre hindi ho. Di po ba? Kaya't karapatan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, na ungkatin at huwag po tayo magsawa kung ano man mga public opinion ang ibibigay po natin dito dahil mayroon po tayong pinagbabasihan sa mga lumalabas na matitibay na ebidensya. But ito po ang ating bigyan ng highlight. Ang biglang pagbitiw ni Sara Duterte. At nang sa ganun po, umiwas siya. At nang sa ganun po, hindi siya mapahiya, lalo sa taong bayan at sa buong mundo. Iyan po ang ating tatalakayin, bibigyan ng highlight. Kaya't ito na po, sabik na po akong ibahagi po sa inyo itong ilang resibo ho. Mga kaibigan, shout out po sa lahat. Advance Merry Christmas. Politiko. Hindi swak para kay Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Dodon ang tila rasuna ni Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang confidential funds. Para sa buong kwento, makakasama natin dyan si Church Balagtas. Naku mga kaibigan, na yung latest update ay mayroon naman panibago ho na mga rason itong si Sara Duterte na ang confidential funds ay ginagamit niya ho sa mga kapwa ko mahihirap. Ay nako, wag mo nga kaming lukuhin, Sara Duterte. Dumadaan ang araw habang natutulog ka ay nag-iisip ka ng anumang rason. Katulad yan, panibagong naisip mo na naman na kasinungalingan, Sara Duterte, na ginagamit mo ang confidential funds
sa mga kapwa ko mahirap. Sinong maniniwala sa iyo? Sa Radyo Duterte? Ha? Ito pa po, mga kaibigan. Pinalaga ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon ang umano'y palusot ni Vice President Inday Sara Duterte hinggil sa umano'y misuse ng kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Gadon, hindi umano trabaho ni VP Sara ang nasabing sektor na nakatalaga na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tinukoy niyang nasa ilalim ng Office of the President tulad ng DSWD, DA, DAR, DOH at iba pa, at ang mga ito ay mayroon umanong nakatakdang programa. Maliwanag ko. Mga mahal kong taga-subaybay, ano ba naman pag-iisip ito ni sa Radyo Duterte? Mantakin nyo, mga kaibigan, lahat na lang ay sinasaklaw nito. Katulad niyan ho, ay marunong din hong magdoktor ng mga resibo para lang makalusot. Pero hindi ho man niya matakasan dahil matatalino ho. Itong mga ika nga po yung nagbiberipika na talagang peke ang mga dokumento na pinalalabas ng mga resibo dinoktor. Ibig sabihin ay yung mga pangalan na katulad ng Mary Grace Piatos ay peke ho, mga kaibigan. Ba't ang pera ho ay nasa kanya. Gumagamit lang ho ng mga peke na pangalan. Yan po ang katotohanan. Ito pa. Para sa pagpapabuti ng kahirapan. Yung mga sinasabi niyang yan ay mga duplication yan ng ginagawa na ng iba't ibang ahensya na pinapamahalaan ng ating Pangulo. At kagaya ng DSWD, ng DA, ng DAR, ng DOH. And lahat yan ay may mga programa ng poverty alleviation na lahat ay under the direction of the President. Now, what VP mga kaibigan, mantakin nyo. Ay meron na nga DSWD. Ay gusto pang saklawan ang trabaho ng DSWD para lang palabasin ng confidential funds ay binibigyan, pinupunduhan niya ng confidential funds para lang sa ganun ho ay tulungan itong kapwa ko may hirap. May sariling pundo ho ang DSWD. Huwag mong ikabit dyan ang iyong mga confidential funds sa Radyo Duterte. Ibang linya ang DSWD. Ba't sasakupin mo pa yan? At iba pang mga ahensya. Maliwanag lang po dito, ito ay nag-iimbento na naman ng anumang kasinungalingan. Para should explain is the more than 1,000 persons who are certified by the PSA that there are no birth records of these people. No, kung saan napunta yung perang yan, yan ang dapat niya i-explain. Isa sa mga pinaka-controversial issue na itinaas ni Gadon ay ang pagkakaroon ng higit sa 1,000 individual sa disbursement list ng OVP na ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ay walang umiiral na mga birth o death records. Dagdag pa ni Gadon, ang mga aksyon ng Vice President ay itinuturing na graft and corruption. Tama ho. Kahit sino magsuri ng mga aksyong galawan na pinapakita ho ni sa Radyo Duterte ayon sa turo ng matitibay na ebidensya ay isang graft and corruption, plunder case ang dapat ho dito, bukod pa sa impeachment, at ito ho ay kulungan ang bagsak, mga mahal kung taga-subaybay. Ang paglista umano ng mga bogus beneficiaries ay isang tahasang paglabag sa batas at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Hinihimok din ito si Vice President Inday Sara na magbitiw na upang maiwasan ang kahihiyan ng isang impeachment process. Tama ho ito, mga hakbang na dapat gagawin mo sa Radyo Duterte na ikaw ay biglang magbibitiw sa iyong pwesto para na sa ganun ay mabawasan ang iyong kahihiyaan. Dahil kahihiya ito si sa Radyo Duterte. Pag nandiyan na ang impeachment, ay nakaharap pa diyan sa Senado at ikaw ay nililitis. Na ikaw ay nililitis din sa pamagitan ng pagnanakaw ng pera ng tambayan at marami pang iba ang ground mo sa iyong impeachment. Kahiya-hiya ka sa Radyo Duterte. Kaya tama lang na ikaw ay magbitiw ng bigla sapagkat para mabawasan ang iyong kahihiyaan. According ho dito, sa ika nga po, ibabahagi ko po sa inyo. Attorney
Larry Gadon, na hindi na po pala attorney to. Shout out, Gadon, Secretary Gadon. Ay nananawagan kay Vice President Sara Duterte, mag-resign na siya dahil siguro Hinihimok din ito si Vice President Inday Sara na magbitiw na upang maiwasan ang kahihiyan ng isang impeachment process. ako ay nananawagan kay Vice President Sara Duterte, mag-resign na siya dahil siguradong mai-impeach siya. At pag na-impeach siya, mas nakakahiya dahil na itong pagkakagawa niya tungkol dyan sa OVP confidential funds ay talaga namang hayag na hayag na yan ay talagang maanomalya. Hindi nga niya ma-explain kung ano ang ginawa niya dyan sa mga confidential funds niya at napaka Ako po ay sumasang-ayon dito ho sa mungkahi ni Secretary Gadon na kailangan na talagang itong bigla ang pagbibitiw ni Sara Duterte, bigla ang pag-resign diyan ho sa pwesto at nang sa ganun ho ay mabawasan ang kanyang kahihiyaan. Dahil sigurado ho na ito ay may impeach at syempre ito ay sigurado rin ho na makukulong. Halaga ay kulungan ng bagsak ni Sara Duterte. maraming mga pangyayari na talagang nagpapatunay na yan ay winaldas ng walang kapararahan. Kaya VP Sara, mag-resign ka na dahil talagang sigurado nang may impeach ka rin naman. Save your dignity and honor at least by resigning. Mag-resign ka na. Ako, si Yan mga kaibigan na ang matindi na aksyon na mainit-init pa na mungkay ni Secretary Gadon. At siyempre, taong bayan din no ay matagal na nananawagan na itong si Sara Duterte ay kusa na magbitiw sa kanyang pisto kung may kahiyaan pa na natitira dignidad na maganda sa kanyang sarili. Any reaction? Pabor po ba kayo na itong si Sara Duterte ay magbitiw, biglang pagbitiw sa kanyang pisto bilang Vice Presidente? Any reaction? Diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Please support po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. At syempre ito aking main YouTube channel. Pakisubscribe po itong dalawang ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ito. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, pwede nyo po kayong mag-share. Bye-bye. Palakpakan.